Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya asimba tayo. Nakapayong ako dahil maulan. Maulan na umaga. Maulan na araw ng linggo. Maulan na si Love Lines Jr. Ayun. Ang bilis sumakad. maliliit na mabilis ang hakbang. Okay. OTD. OTD. Dilaw. Dilaw okay lang pag maulan. Huwag lang magsuot ng dilaw pag maaraw, nakakasilaw. Alright. Ay dugi, ayun. Basta ang daan. So yan ang aking laylayan. And there's the doggy. Ayun, nauna na si Love Lines Jr. Baliktad kami ng gamit. Ako ngayon ang nakamahaba, siya ngayon ang naka below the knee lang. Ako ang naka midi. Midi. Ano si the doggy. Cute na tuta. Puppy. Shih Tzu ba yun? Hindi yata. Pero mahaba ang kanyang hair sa buntot at sa tenga. Right. So, ang gospel for today about yung tinanong sinabi ni Lord Jesus na siya ay magkakanulo, mamamatay at sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. Pero inano siya ni Saint Peter and nirebuke na rin si Saint Peter dahil ang iniisip daw ni Saint Peter ay hindi maka-Diyos kundi para sa tao. Sabi niya, layuan mo ako sa Satanas. Ayun. And sinabi niya sa mga tao, sa mga disciples na sino mang whoever loses his life for the sake of the Lord and for the sake of the gospel will pay it. Medyo maaga-aga kami anong oras pa lang, wala pang 9 o'clock, so abutin namin yung rosary. Hindi pa nakalatag to So, we Catholics, Christians, we don't advocate divorce. We don't agree to divorce. Panghaman na linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay naglalakbay tungo sa Cesarea ng Filipos, kasama ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila kung sino siya ayon sa mga tao. Tumulang kanyang mga alagad, ang sabi nila, ikaw po ay si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. At ang sabi ng iba, ikaw ay isa sa mga propeta noong unang panahon.
Ngunit, nagtanungin niya ulit ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa kanila. Ang tugon ni Pedro kaagad, siya ang Mesiyas. Siya ang anak ng kataas-taasan. Siya ang tagapagligtas. Kung mabalikan po natin, ang salitang Mesiyas ay nangangahulugang Kristo. Ito ay nagmula sa salitang Griego na Christos. At ang ibig sabihin nito ay ang pinatiran. O sa salitang English, the Anointed One. Ang Kristo ay hindi ang Griego, kundi isang titulo o isang pangalan para kay Jesus bilang anak ng Diyos na nakapagligtas ng sanlibutan. Subalit, para sa mga alagad at mga tao sumusunod sa Kanya, akala nila ay siya isang Kanya na magpolitika at makapangyarihang magtimbang at ang Kanyang pakay ay ang pagsikin ang mga Romano na sumasabog sa bayan ng Israel. At ito'y mangyayari ayon sa kanilang paningin kapag siya'y pumasok na sa Jerusalem at ipahayag ang kanyang sarili bilang isang hari. Ngunit, ng unang beses, ipinaalam ni Jesus tungkol sa misteryong Pascual. Tinanaway sila'y nagulat sa kanyang sinabi. At si Simon Pedro na unang nagpahayag na siya ang Kristo, na siya ang Mesiyas, ay siya nagsabi na huwag sana mangyari iyan, Panginoon. Huwag sana mangyari iyan. Ngunit, pagkatapos ko, ang sabi ko ng ating Panginoon kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang pag-iisip mo, hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos, kundi pag-iisip ng isang tao. Kaya tinipon niya ang mga tao at ang kanyang mga alagad at ipinahayag na kung sino man ang nais na sumunod sa kanya ay kinakailangan mo ng libutin ang kanyang sarili at patahin ang Diyos. Ito ang tunay na kahinan. Ito ang nais ng Diyos at ng Kristo. Para kay Kristo, ang sino mang bumangan na mag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan niya at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay maliligtas dito. Sa unang pagbasa ay may propeta Isaías. Narinig naman natin ang ikatlo sa mga awit tungkol sa lingkod ng Diyos. Siya'y tumutukoy kay Kristo na binabusi at pinagtawanan ng kanyang mga kaaway at hindi man siya'y nagre-reveal o tumatalikod. Alam ang lingkod na ang Diyos Ama ay nasa tabi niya habang pinagdurusahan niya ang mga insulto at brutal na panarong gawa ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, ayon naman kay Apostol Santiago, ipinapaalala sa atin ng Apostol Santiago na hindi kailanman maililigtas ang pananampalataya lamang kung wala itong rapid o konkreto mabuting gawa. Hindi mailigtas kung ang ating pananampalataya lamang ang basihan ng kaligtasan. Tapos, ito po ay may karating na gawa. Kaya sabi pa ni Apostol Santiago, faith without action is dead. Kahit na tayo po ay madasalin, kahit tayo po ay palaging nagsisimba, kahit na tayo po ay mabuti sa paningin ng ating kapwa, kung hindi naman tayo marunong tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa at hindi tayo marunong tumulong
walang silbi ang ating pananampalataya. Sabi po ng iba, ang pananampalataya lamang ang makapagligtas sa atin. Ngunit ang pahayag po ni Apostol Santiago, sabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong gawa at ipakita ko naman sa iyo ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, faith and action ay magkasabay at palaging nagtutulungan. Noong mga 2 linggong nakalipas, sinabi din ni Apostol Santiago na ang relihiyong inahagad ng Diyos ay ang matuwid sa pangangalaga sa mga biyuda at ulila sa pagtulong sa mga panihirap at nangangailangan. At itong pahayag at patuloy na ginagawa ng ating simbahan ng may kababaang dugo. Makikita rin natin na ang pagkilala natin kay Jesus bilang Panginoon, ito ay paanyaya na mas patatagin natin ang relasyon natin sa Kanya. Marahil nagbabasa tayo ng Biblia, particular, ang mga apat na nito o aklat ng Ebanghelyo tungkol sa kanyang buhay. At nakikita natin ang kanyang mga salita at mga kababalaghan. Kaya tuwing narinig natin ang mga ganitong kwento na ipinapahayag ng pari at mga litor sa misa. Ang buhay ni Jesus ay isang hamon para sa atin na kilalanin natin ang upang naghangan na tayo maligtas mula sa kasalanan at gawin tayo kanyang mga anak. At sa pagsunod natin ni Jesus, naway pasanin natin ang bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ng may pananampalataya. Ang mga ganitong paghihirap ay ang mga krus na araw-araw natin pinapasan. Ngunit tayo umapit sa Panginoon habang patuloy tayo gumagawa ng kabutihan ayon sa kanyang pamantayan. Ang paggawa ng mabuti ay kasama na rin ang ating kapwa-tao. Kaya ang pananampalataya may gawa ay ang paglingan at kasinan para tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit bago yan, kilalanin muna natin si Jesus sa ating buhay. At sumunod sa Kanya para tayo po ay magiging sa kabuhi at agad ng Diyos. Tumayo. Pwede ako mag-ano?
Nasa akin ba? Kasi sabi ko, sabi ko, personal. Sabi ko, tsura meron ko naman. Sabi ko, hindi ako nireply. Tinino. Sabi ko, sana snabero ka. Hindi, kasi ano na naman yung balisa na naman yun, umuwi na naman yun. Alas na. Umambot. Touch me in the morning. Ayan. Mulan ng malakas kanina habang nasa simbahan kami, kaya ayan. Yan, maulan. Okay, yung ayan, yun na nga. Sa ano pala, yun yung reading kanina. Diniscuss din ni Father yung sa first reading yung tungkol sa prophecy na yun, ang gagawin kay Lord Jesus, yung panihirap niya. Yung prophecy ni Prophet Jeremiah, yung dadaanan na hirap, pasakit na Adam sa Kristo. Ganyan sa second reading, yung tungkol sa pananampalataya, yung pananampalataya dapat may gawa. Sapagkat sabihin mo daw sa isang tao na kumain ka at ano yun, patubayan ka ng Diyos, tapos keep warm, kumbaga, and mabusog siya, yung taong nagugutom at walang damit, sabihan mo ng ganon, nang hindi mo binibigyan, yun yung pananampalataya. Pero kailangan may kasamang gawa. Dahil paano mo magiging how do you make that person feel warm and feel full if you had not given food and clothing? So, kailangan lakipan mo ng gawa. Bigyan mo siya ng pagkain, bigyan mo siya ng damit. And yun na nga, sa uli sinabi ng Panginoon na we need to carry our cross. Kasi hindi natin ang ating cross kung gusto natin sumunod sa ating Panginoon. So, nag-jive yung first reading sa kayong gospel. Pati na rin yung paggawa natin. So, papasinin natin yung ating responsibilidad bilang mga Kristiyano. Yan ang message. So, kailangan ikaw Kristiyano, Katoliko, gumawa ka sapagkat pinapakita ng ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong gawa. Pinakikita ng pananampalataya natin sa ating mga gawa. Ayan. Ano ba yun? Basta yan. Do your faith. Do your faith? Yan. Gumawa ka. Nakikita sa gawa mo ang iyong pananampalataya. Ayan yan. So, carry your cross. Gawin ang ating part bilang mga Kristiyano sa ating kapwa. Alright. So, yun na nga. Nandoon yung sinasabi lagi na love God and thy neighbor. Laging magkasama yan. So, you have the faith in God and do that as you love and do those things to your neighbor's good. Yeah. Diba? Yun yung reading nung nakaraan eh. Love thy enemies. Yung nakaraan, kahapon ba yun o isang araw? Alright, so maraming salamat and I'll see you later. God bless. Maglalakad. This is just a short reflection sa reading ngayong araw ng linggo. Alright, God bless everyone. See you soon. By the way, shout out to all my Super Love Stars, to my channel members, and to all my supporters, super senders, super chat senders, and my channel members.
And to my attendees, daily attendees sa aking mga live stream pala. Mga attendees ko sa aking live stream. Maraming salamat. God bless us all. Hindi nakikita yung mangga. Dito. Nakaano pala. Okay, we're home. Thank you for watching. I'll see you soon. God bless, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.